Kabi-kabilang trahedya sa paputok ang naitala ilang araw bago ang salubong 2026. Sa Tondo, isa ang patay habang kritikal ang kalaro nito ng parehong nasabugan matapos sindihan ng napulot umano nilang paputok. May report si Sandra Aguinaldo. Sakit eh. Birthday lang. Birthday lang po kasi ganun. December 26 eh. Kahit naman po ganun yung makulit, malambing po yun te. Sakit eh, sobra. Hindi rin po kasi namin alam na ganun eh. Magbabagong taon na hindi kompleto ang pamilya ni na Maricel at Cesar Sarmiento. Ang anak nilang si Cesar Rosel, nakaka-12 years old lang noong Biyernes, ay isa sa dalawang nasabugan ng paputok kagabi, December 28 sa Tondo, Maynila. Nahuli silang dalawa na naglalakad at pagdating sa bangketa sa A. Lorenzo Street, malapit sa Abad Santos, umupo sila at sinindihan ang napulot umano nilang paputok hanggang bigla itong sumabog at nagpayanig sa paligid. Sobrang lakas talaga eh, as in malakas. Then may lumapit po sa amin na isang residente na may nasabugan nga daw pong bata. Tumakbo kagad kami papunta ron. Ilang hakbang mula doon sa lugar kung saan pumanaw yung isa sa mga bata, matatagpuan ang crater na to dahil dito raw sumabog yung paputok. At dito sa gilid naman, nayupi yung mga yero sa lakas ng pagsabog. Yung impact niyan, naramdaman hanggang doon sa pagtawid sa kalsada dahil yung bintana po doon nagkabasag-basag. Batay sa paon ng investigasyon ng Manila Police District, nagsindi ang mga bata ng pinagbabawal na pikulo pero hawak din umano ni Rosel ang isa pang malakas na uri ng paputok na nagdulot ng pagsabog. Lumalabas doon sa report ng EOD natin, sila isa sa mga rumisponde doon. Nakita nga nila yung kahalintulad itong paputok na ito. Yung description nga nito, ito ay cylinder type ng container kung saan kahalintulad daw ito nung Goodbye Philippines o Goodbye Bin Laden na paputok. Base na rin sa kanila, ito ay napulot ng mga bata at pagdating dito sa corner ng Jose Abad Santos, sinindihan yung isa sa mga napulot nung victim 2, yung Piccolo. Pagsindi niya, nag-ignite din to at nadamay itong hawak-hawak naman ng victim 1 natin na namatay. Dalawa raw po yun, yung isa pumutok, then yung isang yun, hindi daw po pumutok, binasa. Hanggang sa napulot siguro ng mga bata po. Tapos pinaputok nila kanina. Na-cremate na si Cesar Russell pero bago ito ay binigyan ng pagkakataon ang pamilya na makita siya sa huling pagkakataon. Ang kaibigan niyang 12 anyos din na matindi ang tinamong pinsala, inoperahan sa Jose Reyes Memorial Medical Center. Sabi niya po, lalabas lang daw po siya, may bibilin daw po siya. Biglang, yun po, may narinig kami malakas na ano dun eh, sumabog. Tapos yun nga daw po yung anak ko. Sabi ng anak ko, hawakan mo yung kamay ko, kasi ang lamig po, nanginginig nga po siya dun. Sige, sabi ko, nak, dito lang ako, hindi kita iiwan. Hindi ko kaya talaga na makita na yung ganun anak ko siya. May isa pang naputulan naman ng daliri na inoperahan din sa naturang ospital. Muling nagbabala ang mga otoridad na huwag magpaputok at ang mga firecracker na nasindihan na, pumutok man o hindi, huwag nang galawin at pilitin pang paputukin. Kaya po ang punto ng DOH, mapa illegal or legal, hindi po dapat pinapahawak ng paputok ang mga bata. Pero sa Divisoria, talamak ang bentahan ng mga paputok, legal o illegal. Palihim man. Paano niyo po binili? Patago, sekreto o naka-display lang po? Patago. Patago. Opo. O lantaran. Sir, marami pa rin naghahanap ng Piccolo? Marami pa rin po, ma'am. Pero bawal po yan eh. Wala ko tayong magagawa. Sa hirap ng buhay, ma'am. Kailangan kumain. Nagkaroon sila ng entrapment sa may Binondo area. Nakahuli din sila sa dyan na nagbibenta ng illegal na paputok. Tapos kanina naman, may dalawa silang na-arresto at nakakumpiska rin sila siguro mga less than 100,000 amount, mga ganun. Kahit sa pagbili at pagbibitbit pa lang ng paputok, dapat talaga magdoble at triple ingat. Sa Barili, Cebu, siyam na tindahan ng paputok ang nasunog at nagdulot ng mala fireworks display. Ayon sa BFP, ang triangle na nasindihan ng isa sa dalawang lalaking bumili roon na itapon sa nakadisplay na Judas belt. Nalitratuhan ang plaka ng motorsiklo ng dalawa na tumakas at inaalam pa ang pagkakakilanlan.
Iginiit naman ng mga nagtitinda na sumunod sila sa alituntunin ng pagbebenta ng paputok. Sa Santa Barbara, Pangasinan, may shockwave ng pagsabog na nahulikam din. Galing daw sa mga paputok na binili ng nakamotorsiklong mag-ama na dumayo roon. Pareho silang sugatan. Sumayad na yung hawak niya na paputok doon sa kalsada or dito sa may tambutso ng kanilang motor. Kaya siguro yun na naging sanhi, nagkaroon ng friction, pumutok yung kuitis. Sa buong bansa, ayon sa DOH, 125 na ang fireworks-related injuries mula nitong December 21. 27% daw itong mas mababa kumpara sa 171 na naitala sa parehong panahon noong 2024. Kabilang sa mga pinakamapinsala ang kwitis na hindi naman illegal. Ang mga paputok na nagiging sanhi ng pinsala ay ang 5-star, boga, kwitis, ang mga unlabeled or imported fireworks at whistle bomb. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Halos 500 disgrasya na ang naitala ng Health Department ngayong holiday season. 74% niyan motorsiklo ang sangkot, tulad ng ikinasawi ng isang lalaki sa Iloilo. Sa Quezon naman, bus sakay ang mga kabataan ang nadisgrasya at isa ang nasawi. May report si Rafi Tima. 111, Sitio Magsaysay, Infanta, Quezon. Tumagilid ang isang bus sa kahabaan ng Marilaki Highway sa Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Sakay nito ang 29 na miyembro ng Sangguniang Kabataan na mag-excursion sa Real, Quezon. Isa ang dead on the spot nang maipit sa pagtagilid ng bus, habang ang ilan sugatan at dinala sa ospital. Basag ang mga salamin at gasgas ang kaliwang bahagi ng bus na naitayo na pero nagkalat pa ang ilang gamit ng mga pasahero. Isa sa mga unang nakaresponde ang barangay Tanod na si Mang Ramon. Ang bilis yun, sir, ng takbo niya. Pagdating dito ay narinig ko na lang yung kalampag niya. Mabilis talaga. Bago lang yata ang nakakano sila dito. Parang lumagpas siya sa kalsada. Tumama siya sa barrier ng ganyan, sir. Tapos tumagilid na siya. Nasa kustodiya na ng Infanta Police ang driver ng bus. Kung makikita itong skid mark na ito ay posibleng sinubukan pa ng driver na magpreno pero hindi na nito kinaya at dumiretso yung bus dito sa may barrier na ito kung saan siya bumangga. Kung wala itong barrier na ito ay posibleng dumiretso yung bus dito sa may bangin at mas naging matindi pa yung pinsala dito sa bus. Pagkatapos bumangga ng bus ay tumagilid na ito sa bandang baba nitong kalsada kung saan naipit yung isa sa mga nasawi. Ayon sa Infanta Police, hindi dapat dumaan ang bus sa Marilaki Highway na para lang sa maliliit na sasakyan. Mistura namang nilabukos na papel ang SUV na ito sa Cagayan de Oro City matapos mahulog sa bangin. 4 na sakay nito ang patay. Kagagaling lang daw nila sa year-end fellowship sa isang resort. Gilupad ra sa sir. Okay, nakita mo ginamo sir nga dito giana ra gid sa sir bitaw gagikan diri giana ra sa sir ba. Natong pagkaduha. Talaga niya sa ganun sir nakapatog sa bato. Kritikal ang SUV driver ng sasakyan at hinihintay na magkamalay para makuha na ng pahayag. Nakahandusay sa gitna ng kalsada sa Baras Gimbal, Iloilo ang rider na yan nang sumalpok sa kasalubong na multicab. Sa lakas ng impact, nagtamo ng malubhang head injury ang rider at nasawi. Ayon sa Gimbal Police, sinakop ng motorsiklo ang kabilang lane kaya nahagip ng multicab. Posibleng lasing din umano ang rider. Sa North Luzon Expressway sa bahagi ng Pampanga, nagpatong-patong ang mga sasakyan matapos magkarambola. Kwento ng saksi, nagbagal ang nasa unahang MPV at pickup pero mabilis ang takbo ng kasunod na kotse kaya nagdulot ng salpukan. Sumalpok din ang kasunod pang truck na hindi rin nakapagminor. Sugatan ang driver ng kotse na narespondihan ng isang ambulansya. Sa Gihulngan City, Negros Oriental, na-rescue ang 6 na magkakaanak kabilang ang 2 bata matapos 3 oras na nagpalutang-lutang sa laot. Papunta sana sila sa isang libing nang lumubog ang sinasakyang pump boat. May mga nadaan kasi silang lumulutang na kahoy at nang subukang alisin ang isa sa kanila, tumama sa gilid ng bangka. Nabutas ang bangka at pinasok ng tubig. Mabuti na lang at may dumaang barge at agad silang nailigtas. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pilitan daw ang pagkuha ni Representative Leandro Leviste sa mga files ni umaang dating DPWH USEC Catalina Cabral ayon sa ilang staff niya na nakausap ng GMA Integrated News. Itinanggihan ni Leviste. May report si Joseph Moro. So ito po yung ating
highway, yung edge. Tapos yan po yung actual na ravine. Ginawa ng 3D scan ng PNP Forensic Group ang bangin sa Quezon Road to Benguet, kung saan nakitang patay si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Mahigit 16 na metro ang lalim ng bangin, sintaas ng gusaling 6 hanggang 9 na palapag, pero wala pang 1 metro mula roon. Ang pinaghulugan ni Cabral, indikasyon daw na walang tumulak sa kanya. Base sa mga bali sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Cabral, sigurado silang nahulog siya na una ang paa bago nabagok. Kung tinulak ito, chances are, lalayo pa siya doon. So makikita nyo dito na ang kamay niya, yung palm ng kamay niya, ay may gasgas din po, no? Pati yung likod, may gasgas din po. So ang laki po ng probabilidad na nagpadaos-dos po talaga siya. Isa si Cabral sa mga sinasabing pangunahing karakter sa maanumalyang flood control projects. Ang anumang nalalaman niya maaaring taglay ng tinaguriang ngayong Cabral Files na meron daw kopya si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Pero para sa ilang tauhan ng DPWH, parsahang kinuha ni Leviste ang mga yan. September 4 nang puntahan ni Leviste si Cabral batay sa kuha ng CCTV sa DPWH Central Office. Nakunan pasado alas 5 ng hapon nung lumabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pumunta sa programming office. Kasunod ni Leviste si Cabral. Nang lumabas silang dalawa mula sa programming office, kitang may hawak na mga papel si Leviste habang may tila ipinapaliwanag si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon din sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Hinahanap daw ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa proyekto na sa 2025 General Appropriations Act. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero pumasok na may narinig na raw silang kalabog. Nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya, tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, wag naman, ano po bang kailangan niyo, prepare naman na. Tapos, that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to? Public documents lahat to. Dapat hindi nyo to tinatago sa akin. Dapat binibigay nyo sa akin. Nasugatan pa nga raw si Cabral na makapag-agawa ng dokumento kay Leviste. Ang alam ko, paper cut. Pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagte-take ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng wag naman ganito. Wag naman. Kasi may sugat na po si ma'am. How was she reacting? Wala ho. Nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na, tissue, gano'n, kasi may sugat ako. Niutos ni Cabral na bigyan siya ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taon 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yon, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request? Request ng mga congressmen, mga pasilid niya? Hindi po. Kung saan located yung project, bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Hindi namin sure ko po kung ano yung summary na tinutukoy po. By name. Binigay po ay yung 2026 summary ng revised NEP and HGAP. Meron din naman na mga iba na finurnish sa Senate. Yun na po yung mga hiningi din ng Committee on Finance. Like the summary on from 2023 to 2026 na
not sure kung NEP yun or HGAB. Pero nainip daw si Leviste kaya pinuntahan ng opisina kung saan piniprint ang mga dokumento. Asapilitan daw ng opya si Leviste ng files. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman ho na, Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kung empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Tumigil daw si Leviste nang dumating si Cabral at umalis ng DPWH ang kongresista pasado 6:00 ng gabi. The entire time na nagsasalita si Kong, ang iniisip ko, patay na yung tao, tapos nag-iimbento ka pa ng kung ano-ano. How would we know that what he's saying, definitely po kasi hindi naman nagbigay si ma'am ng authority. I was there the entire time. Alam kong hindi yun walang authority na parang may authority dun sa printed pero meron pa po kasi siyang ibang mga statements na ina-attribute kay Yusek. Umamin si Leviste na noong araw na yon sinadya niya ang isang assistant secretary ng DPWH bago puntahan si Cabral. Pero sagot niya tungkol sa agawan umano ng dokumento. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? You were able to get some documents from the desktop. Mhm. Okay. Hindi mo lang sabihin, I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. Anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo nang lahat ng meron ka. Giit ni Leviste ang mga ginawa niya sa opisina ni Cabral ay may basbas daw ni DPWH Secretary Vince Dizon. Hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. Andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. On the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Pero pinabulaanan nito ni Dizon. District breakdown? Absolutely. Pero yung pag-nakaw niya ng file sa computer, huwag ang imprimatur yun. Yung yung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, huwag ang imprimatur. Basta, huwag ang imprimatur. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. Sa isang video message naman, sinabi ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na noong puntahan ng mga investigador ng Ombudsman si Leviste sa mga panahong buhay pa si Cabral, hindi raw kompleto ang ibinigay sa kanilang Cabral files. Taliwas daw sa mga pahayag noon ni Leviste. During this engagement, Congressman Leviste presented only limited portions of the list, responsive, in fairness, to specific inquiries. But he did not present the entire set of files he claimed to possess even when asked to do so. Itinanggi yan ni Leviste. Ipinakita ko po more than what they asked for. Dahil hindi nga po hiningi sa akin ng ombudsman. Pinakita ko, kusa ko po, na pinakita ko. Hindi nga sila interesado noon na mag-spend more time pa on the files. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.